Welcome back sa ating YouTube channel. So, ito. Ha? Ito guys, welcome back sa ating YouTube channel. So, dito pa rin sa Babayang Walang Amoy, pero may bagong surprise ngayon mga katropa. Ito, ano kaya yung mga to? Hindi kamatis ang laman nito mga katropa, pero ito. Ugo. Silipin natin. Guys, welcome sa Puguan. Ayan. So kasama natin guys si Joshua. Ayan, ituto ko na guys kay Joshua yung camera para dire-diretso. Dami ano. So ibig sabihin mahigit 500 pieces na pugo ano. Ayun, wow. Mukhang matitikman na natin kaagad First day pa lang ano. Kagabi lang dineliver ano kahapon. Kagabi lang. Hindi nang itlog kagabi, ngayon lang. Ayos ano. Kaya lang dapat ang kulungan niya pa-slide ano, para yung itlog. Ano kasi nagbaba na, matagal na pang kulungan pa. Dapat yung kulungan niya pa-slide para yung itlog diretso ano. Oo. Ayun. Mahirap tuloy hanapin. Oo. Mukhang matitikman natin ngayong araw na to ang pugo Timing mo kuya dyan. Ito, sakto ano. Ayun. Mahirap kumuha ng itlog. Yung parang ganito ano, Josh, para at least dire-diretso yung ano talaga elevated. So ito guys, mahigit 500 pieces na pugo. Ano na lang ito kuya dyan, tatlo bago mag-subscribe. Ibig sabihin 597. Ano? So yung binili kanina na feeds para dito sa pugo na ano. Ang dalawa na dumiretso na, pero meron pa rin sa ano na baka ano hindi pa na gabi. Ayun. Dapat ganito. So eto guys, mga pugo. Kung 500 plus, ayan. Napakaganda no. So profitable yung business na ganito kasi pwede siya sa mga quick. Ayan, pwede rin siya sa yung panghalo-halo sa mga pansit. Ayun. Sa palabo ko yan, nilalag. Pwede, depende sa kanya-kanyang trip ano. Dapat talaga medyo mataas ano. So, para at least sa ayos yung pagkaano na. So for the meantime, ganito muna yung setup. 597 na pugo. Ito guys, hawakan natin. Ayan, so meron ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 na po na itlog ano. So far 15 na itlog bagong dating kagabi. Ayan, 15 eggs kaagad yung meron ngayong araw na to. By the way guys, ang pangitlog nitong pugo is depende sa pakain rin, di ba? Isa sa mga nagiging ano is yung pakain sa pugo. Kailangan maganda yung pakain para at least maging maayos sila sa pangitlog. Na kung mukhang makikipagtandem na naman tayo dito sa ano sa mga katropa natin na nagbibigay ng mga magagandang vitamins para sa mga ano, sa mga manok at saka syempre sa mga pugo na katulad nito. Bitmin Pro, baka naman, ayun. 597 na pugo, isa sa mga profitable business na pwedeng paglibangan ng mga retired, mga OFW, yung mga gustong magsimula ng mga hanap buhay na pwedeng pagkakitaan, negosyo na pwedeng paglibangan at pagkakitaan na rin at the same time. So pag-aalaga guys ng pugo, ayun, hindi masyadong matrabaho ang pag-aalaga ng pugo, pero makakatulong ito para at least magkaroon kayo ng dagdag income para sa inyong dagdag hanap buhay at kabuhayan na rin. Ito ni Sir Aldrin ng J&J Poultry Farm sa atin. Ayan, malaki na. So
remembrance natin sa J&J Poultry Farm. Dahil itong pugo na to halos sa ilang oras pa lang na nandito sa farm. Ayan, so ngayon din yung first time na pag-aalaga guys ng mga pugo. So itong mga pugo na to, by the way, is halos ano na, halos nakaka more than 12 hours na dito sa farm. By the way, itong mga pugo na to guys ay nag-i-start ng mangitlog at ngayon yung araw na to ay nakakuha ka agad ng 15 pieces. 597 na pugo yung available dito sa farm. Ayun. Pag-aaralan natin guys kung paano yung tamang pagpapakain everyday, paano yung pag-maintain. Titingnan natin guys kung paano yung tamang pag-aalaga ng pugo. Pag-aaralan natin to at i-share natin sa inyo para at least sabay-sabay tayong matuto magnegosyo at umasenso dito sa puguan. Ayun. Mapatagal mo kaya to, Joshua? May palagi may pagkain. Sinong kanina nga binili tong pugo na to? Kay Kuya Jerry. Anong sabi ni Kuya Jerry? Paano niya pinapakain? Umaga saka hapon lang. Umaga at saka hapon. Tapos mga ilang takal? Depende. Ayun. So kailangan mapag-aralan natin kung ilang kilo ano. Anong sabi niya naman sa tubig? Palagi may tubig. Pag gutom pwede naman ito mangingitlaw. Pag? Gutom. Oo, kasi kailangan busog yan para mangitlog. So eto na guys, nagsisipagkainan na etong pugo na alaga ni Joshua. 597 ano. So dapat dito Joshua, araw-araw kang nakakakuha ng more than 500 na itlog ng pugo. Kapag ang pinakain mo is yung pampaitlog ng pugo. Kasi kung 597, dapat mga 550 na itlog. Ganda naman ng manok na to, sobrang laki. Paanahin muna natin para hindi pumasok. Ayun na. Ang dami. 3 layer na ano pala to ano. Tukaan sila ng tukaan. Ayan. So, ganyan lang. Tapos ang paglalagay ng tubig, araw-araw, isang araw mo lang papalitan. So pag-aralan natin mabuti guys para at least mas makita natin. Kung madumi na palitan na. Ayun, yun namang iba doon. Talagang nag-aantay na sila guys ng pagkain. Ayun si Joshua. So gagawin pa lang tong kulungan na to. Kapag may tao na pwedeng gumawa, pwedeng magawa to baka bukas. Napaka 3 layer guys ng ano. So balik 5 layers to. Tiga 100 heads bawat layer. Ayan. Nakaka-relax. So ito guys, sa pagsisimula nitong puguhan, ayan. So pag-aaralan natin guys kung paano yung tamang pakain, ano yung mga vitamins na magandang ibigay dito sa mga bagong alagang pugo, at syempre paano ba maging profitable business itong puguhan. So sa pagsisimula ng negosyo kasi kailangan maging alam natin kung paano pa gagalawin yung puhunan sa pagpupugo, at syempre kailangan malaman natin ano ba yung mga gastusin na pwede nating mapagkagastusan sa pag-aalaga ng pugo, at ano pa yung ibang mga bagay na pwedeng improvement na pwede nating magawa para at least mas lalong gumanda
yung sistema sa pag-aalaga nga nitong mga pugo. Yan guys, nilalagyan na ni Joshua ng sapin na sako yung ilalim ng bawat layer ng pugo. So kailangan ito guys para at least yung mga dumi ng pugo hindi malaglag dun sa ibang mga pugo na nandirito sa ilalim. Kasi kung mapapansin nyo, ito katulad nito 2 layer, ito naman 3 layer guys, 2, 3. Ayan. So kawawa naman yung ibang mga pugo na nasa ilalim kapag yung mga dumi kasi na itong mga nasa taas na to maaaring malaglag dito. Ayan. At yung mga dumi naman ito malalaglag sa baba. Kaya kailangan lagyan ng sapin. Pwede na sako for the meantime. O pwede yung mga galing sa mga pinag-anuhan ng feeds. At yun yung ilalagay dito para at least hindi mapagsakan yung ibang mga pugo na nasa ilalim. So maaari kasi silang magkasakit kung ganun yung mangyayari. Kasi syempre magiging basa yan sa katawan ng mga pugo kapag nalaglag. Ito meron pa rin mga pugo na patuloy pa rin sa pagkain at ayun nga si Joshua. Ayan. Ang bili nga pala dito guys sa pugo is 10 pesos per head. So tanong ng mga katropa natin, magkano ba ang puhunan naman sa ganito karami na pugo? So 521 heads ang bilang neto nung una at nagpasobra nga yung may-ari, naging 597 o 598 heads. Ang puhunan dito guys sa isang pugo na katulad nito na nangingitlog 10 pesos per head. Ibig sabihin nito ganap na mature na yung pugo para mangitlog. So doon guys sa 10 pesos per head hindi na balugi. So hindi naman malulugi guys kasi kailangan lang talaga is maglaan rin ng puhunan sa tamang pagkain para at least yung gagamitin na feeds is yun yung magbibigay ng energy sa mga pugo para mangitlog. At kapag nangitlog ng maganda ang mga pugo, magiging profitable guys yung business. Sa kasalukuyan 598 heads na mga pugo ito. At dun sa 598 heads maaaring mangitlog ang mga pugo ng maganda. So ayun na, malapit nang matapos ni Joshua. Nandito na siya sa pinaka last na layer at ayun nga yung ginagawa niya. So kung mapapansin nyo, nilalagyan guys ng sako para tuluyang maging komportable din yung ibang mga pugo na nandito sa ilalim. So ay makakatulong para hindi magkasakit ang mga alagang pugo. At kanina nga nakakuha na kaagad ng itlog si Joshua dito sa mga pugo na to. And itong 2 layer na nandito sa bandang dulo, ayan, ito pa. So yung ibang mga pugo guys busog na. Usually ang isang layer na katulad nito naglalaman ng 100 pugo. At divided nga sa 2 itong isang layer na katulad nito. Ayun, kung mapapansin nyo merong harang dun sa gitna. Yung harang sa gitna is para ma-divide ng gusto itong mga pugo at gawing 50-50. So 50 dito sa kabila at 50 dun sa kabila. Kailangan ito para makontrol ang dami ng pugo at para magkaroon sila ng sapat na tirahan para at least maging komportable yung kanilang panunuluyan dito sa kanilang kulungan. Kapag overcrowded kasi magiging stress ang mga pugo at maaaring makabawas yun para at least mangitlog sila ng maganda. At maaari ring magkasakit pag masyado silang overcrowded. Manggay sa ilalim ng mga pugo na to, sako lang din yung ilalagay para at least mas mabilis makuha yung dumi na maaaring magamit sa pataba at pang-abuno sa ibang mga pananim. Makakatulong rin ito para madaling makuha at madaling malinis ang ilalim ng puguhan. Kaya importante na naglalagay tayo ng sako at pwede rin natin lagyan ng ipa para hindi langawin at maging manatiling tuyo ang kanilang mga dumi para hindi nadapuan ng iba't ibang mga insekto. So isa ito sa mga bagay na dapat natin pag-aralan kung mag-aalaga tayo guys ng pugo. Sa susunod nating mga vlog, susukatin natin kung gaano ba kalaki, kahaba ang kulungan ng mga pugo sa ganito karaming inventory o alagang hayop.
Ayun. Ayun, ang ganda ng tingnan guys. Maraming salamat guys sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Usapang business mga katropa. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam.